Ang security footage mula sa hotel sa Las Vegas ay nagpakita na ang aking fiancé na si Alyssa Santos ay natumba papasok sa isang kwarto kasama ang 4 na lalaki ng 2:47 a.m. 3 linggo bago ang aming kasal. Ang timestamp na iyon ay nakaukit sa utak ko na parang tatak. Pero ang sumira sa akin ay hindi lamang ang ginawa niya ng gabing iyon. Ito ay ang masalimuot na kasinungalingan na kanyang itinayo sa paligid nito. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin sa mata araw-araw pagkatapos noon, habang pinaplano ang aming perpektong kasal, habang may dalang sekreto na magwawasak sa lahat. Ako si Jayden Reyes at ito ang kwento kung paano ako nawala 48 oras bago maglakad sa aisle at kung ano ang nangyari nang mapagtanto ng lahat na hindi darating ang groom. Ako ay 32 taong gulang, nagtatrabaho bilang software engineer sa TechCore Solutions sa nakalipas na 7 taon. Magandang sweldo, matatag na karera, ang klaseng buhay kung saan akala mo ay nasa tamang landas ka na. Nakilala ko si Alyssa Santos 2 taon na ang nakalipas sa barbecue ng isa naming magkakaibigan. Siya ay 28, nagtatrabaho bilang marketing coordinator sa isang maliit na advertising firm sa Maynila. Lahat sa kanya ay mukhang perpekto. Ang tawa niya sa aking corny na biro. Kung paano siya magdadala ng kape kapag late ako sa trabaho. Ang maliliit na note na iniiwan niya sa lunch ko. Sa loob ng 2 taon, akala ko natagpuan ko na ang aking taong para sa akin. Nag-propose kami nung nakaraang Pasko, sa parehong park kung saan naganap ang aming unang date. Lumuhod ako sa snow habang umiiyak siya at sinabing, oo, mahal ako ng parents niya. Mahal niya ang parents ko. Sabi ng mga kaibigan namin, kami ang couple na hinahangad ng lahat. Ang pagplano ng kasal ay naging full-time obsession ni Alyssa. May Pinterest board siya, spreadsheets, vendor contracts na nakasalansan sa dining table namin. Itinakda namin ang petsa sa Hunyo 15 sa Riverside Estate, isang venue na pangarap niya mula pagkabata. Perpekto ang lahat hanggang sa kanyang bachelorette party. Kung nag-e-enjoy ka sa kwentong ito hanggang dito, pakihit ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi mo makaligtaan ang susunod na upload. Mag-comment sa baba kung ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito at i-smash ang like button kung sa tingin mo mas mahalaga ang katapatan kaysa sa kahit ano sa isang relasyon. Ngayon, balik tayo sa kwento. Pinlano ni Alyssa ang kanyang bachelorette party 3 linggo bago ang kasal. Pupunta sila sa Las Vegas kasama ang kanyang bridesmaids, 7 babae lahat. Ang maid of honor niya ay ang kanyang college roommate na si Bea Lim na hindi ko talaga gusto. May kakaiba sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Parang lagi niyang hinuhusgahan kung sapat ba ako para sa best friend niya. Ang ibang bridesmaids ay halo ng work friends at childhood friends. Simple ang plano. Huwebes hanggang Linggo sa Vegas, shows, spa, pool parties, karaniwang bachelorette stuff. Pinakita niya sa akin ang itinerary, bawat aktibidad na nakaplano hanggang oras. Sobrang excited siya, non-stop ang kwento tungkol dito sa loob ng linggo. Hindi ako nag-alala. Lubos akong nagtitiwala sa kanya. Ang aking bachelor party ay parehong weekend, pero lokal lang. Ako at 6 na kaibigan papunta sa isang cabin sa probinsya para sa poker, fishing, at pag-inom ng beer. Walang labis, walang makakapagpapa-uncomfortable. Yung klaseng bachelor party na ikukwento mo pa sa lola mo. Umalis kami Huwebes umaga. Hinalikan ako ni Alyssa goodbye sa pinto, ang kanyang maleta ay nakahanda na sa entrance. "Enjoy, babe," sabi niya habang inaayos ang kwelyo ko tulad ng lagi niyang ginagawa. "Huwag masyadong magpakaloko sa mga kaibigan mo." "Same sa'yo," sagot ko, hinila siya palapit. "Pero alam ko sa mga kaibigan mo, guaranteed na may gulo." Tumawa siya at nangako na magsisend ng pictures. Pinanood ko ang Uber niya papalayo, saka ko inilagay ang gamit ko sa truck at umalis patungong Hilaga kasama ang mga kaibigan. Mahina ang signal sa cabin, parte iyon ng appeal. Nag-fishing kami sa hapon ng Huwebes, halos walang nahuli, at sa gabi nag-poker habang nagkukwento ang aking kaibigang si Trevor ng mga katatawanang kwento tungkol sa kanyang love disasters. Eksakto iyon ang kailangan ko. Mga lalaki lang, walang stress, walang wedding planning, puro relaxation. Biyernes umaga,
Nagising ako sa 17 missed calls mula sa unknown Nevada number. Agad na bumagsak ang tiyan ko. May mali. Hindi ka makakatanggap ng 17 tawag mula sa Vegas ng 3:20 km kung hindi seryoso ang problema. Lumabas ako sa porch ng cabin at tinawagan pabalik ang number. Nanginginig na ang kamay ko. Mr. Reyes, sagot ng profesional na boses ng babae. Ito si Linda Morrison mula sa Desert Springs Hospital sa Las Vegas. Nandito si Alisa Santos na naglista sa'yo bilang emergency contact. Tumigil ang tibok ng puso ko. Okay ba siya? Ano ang nangyari? Stable siya, maingat na sabi ni Miss Morrison. Dinala siya kaninang umaga dahil sa alcohol poisoning. Ginamot na namin at nagre-recover siya, pero kailangan naming may magsundo at siguraduhin na hindi siya maiiwan mag-isa sa susunod na 24 oras. Pupunta ako roon sa loob ng 6 oras, sabi ko, kinakalkula na ang biyahe mula sa probinsya patungong Vegas. Pwede ba siyang makausap? Natutulog siya ngayon, pero ipapatawag ko siya kapag nagising. Binaba ko ang tawag at agad nag-empake. Sinubukan akong kumbinsihin ni Trevor na mag-fly na lang imbes na mag-drive, pero kailangan ko ng oras para mag-isip. Alcohol poisoning si Alisa. Seryoso hanggang maospital. Ano ba talagang nangyari sa bachelorette party na yon? Ang pinakamahabang 6 oras na biyahe sa buhay ko ang pagpunta sa Vegas. Tinawagan ako ni Alisa bandang 10:00 a.m. mula sa hospital, mahina at nagsisisi ang boses. Jaden, sobrang sorry, sabi niya, at narinig ko na umiiyak siya. Hindi ko na matandaan ang nangyari. Nasa club kami at si Bea ang patuloy na nag-o-order ng shots at nawala sa kontrol ang lahat. Okay lang, sabi ko kahit kinakain ako ng anxiety. Ang mahalaga, safe ka. Malapit na ako, mga 2 oras na lang. Salamat sa pagpunta, bulong niya. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, babe. Magpahinga ka lang. Sinundo ko siya sa hospital bandang 2 p.m. Mukha siyang halimaw, maputla, pagod, suot pa rin ang damit mula sa club kagabi na may hospital wristband pa. Binigyan ako ng nurse ng discharge instructions at matinding paalala tungkol sa pagmomonitor ng fluid intake niya. Nasaan ang mga kaibigan mo? Tanong ko habang naglalakad papunta sa rental car na sinakyan ko. Tumigas ang mukha ni Alisa. Nasa hotel sila. Sinabi ko, wag na silang sumama. Gusto ko lang umuwi na. Nag-drive kami diretso sa airport at sumakay ng red-eye pauwi sa Maynila. Natulog si Alisa halos buong flight, nakasandal ang ulo sa balikat ko. Sa mga oras na yon, nakatitig lang ako sa upuan sa harap, sinusubukang baliwalain ang nararamdaman kong may mali. Responsableng umiinom si Alisa. Alam niya ang limit niya. Ano ang nangyari para maospital siya? Pag-uwi namin Sabado gabi, diretso si Alisa sa kwarto at natulog ng 14 oras straight habang nakaupo ako sa sala at nag-scroll sa social media niya. Nag-post ang ibang bridesmaids ng photos mula sa trip, pool parties, dinner sa mamahaling restaurant, club photos kung saan mukhang sobrang saya nila. Pero may gap, natigil ang photos ng Huwebes gabi bandang 11 p.m. Wala hanggang Sabado hapon nang mag-post sila ng brunch pics. Buong araw na nawawala sa social media record, sinabi ko sa sarili ko na paranoid lang ako. Nalasing lang si Alisa, ganun lang yon, mangyayari yan. Balang araw tatawanan namin yon, ikukwento sa mga anak namin ang kwento ng wild bachelorette party ni mommy na medyo sumobra, pero hindi ko maalis ang pakiramdam na may kulang. Gumaling si Alisa sa mga sumunod na araw, pero iba na siya, mas tahimik. Nakatitig siya sa kawalan habang nag-uusap, natatalon kapag bigla akong pumasok sa kwarto. Kapag tinanong ko kung okay lang siya, ngingiti siya at sisihin ang wedding stress. Bumalik ang ibang bridesmaids linggo gabi at inaasahan ko na magde-debrief sila ni Alisa tulad ng dati pagkatapos ng trip, pero hindi. Inignore niya ang tawag ni Bea, maikling text reply sa group chat at ayaw tumingin sa photos na ipinapadala nila. Ali, galit ka ba sa mga kaibigan mo? Tanong ko Martes gabi habang nag-a-address ng wedding invitations. Hindi, mabilis niyang sagot. Mabilis masyado. Gusto ko lang ng space mula sa Vegas chaos. Stressful na nga ang wedding planning, wag na i-rehash ang trip. May nangyari ba na hindi mo sinasabi sa akin? Tumingin siya sa akin noon at sa isang segundo ay nakita ko ang isang bagay sa mata niya. Takot siguro?
O guilt? Wala, Jaden. Nalasing lang ako at nagpakahiya. Pwedeng tigilan na natin to? Tinigilan ko, pero hindi ko tinigilan ang pag-iisip tungkol dito. Miyerkules hapon, dumating ang isang package sa apartment namin. Walang return address, pangalan ko lang na nakasulat ng maingat. Sa loob ay USB drive at handwritten note. Jaden, sorry na kailangan mong malaman sa ganitong paraan, pero deserve mong malaman ang totoo bago mo siya pakasalan. Ang nasa drive na to ay nangyari Biyernes gabi sa Vegas. May timestamp ang hotel security footage. Hindi ko sinasadyang sirain ang buhay mo. Sinusubukan kong iligtas ka sa pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo, isang kaibigan. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang USB drive na yon. Bahagi ng akin gusto itong itapon, maniwala kay Alisa, paniwalaan na fake o out of context ang nasa loob. Pero mas malaki ang bahagi na kailangang malaman. Hinintay ko hanggang umalis si Alisa papuntang trabaho Huwebes umaga. Isinaksak ko ang drive sa laptop ko. Ang file ay labeled Desert Palms, Hotel Security Cam 3, Hunyo 2, 2:15 a.m. hanggang 4:30 a.m. Pinindot ko ang play. Ang footage ay nagpapakita ng hotel hallway. Malinaw ang timestamp sa sulok. Sa 2:47 a.m., bumukas ang elevator doors. Natumba palabas si Alisa, malinaw na lasing, tumatawa kasama ang 4 na lalaki na hindi ko kilala. Lahat sila nasa 30s, maayos ang damit, malinaw na lasing din. Isa sa mga lalaki ay may braso sa baywang ni Alisa. Nakasandal siya rito, kamay sa dibdib nito. Huminto sila sa room 847. Nag-swipe ng keycard ang isa at bumukas ang pinto. Lahat 5 pumasok. Sumara ang pinto. Naging yelo ang tiyan ko. Nag-fast forward ako. Sa 4:17 a.m., bumukas ulit ang pinto. Una lumabas ang 4 na lalaki, tumatawa at nag-high five na parang nanalo sila ng isang bagay. Sumunod si Alisa, magulo ang hitsura, skew ang damit, magulo ang buhok. Tumayo siya sa hallway sandali, nakasandal sa dingding na parang hindi na kayang suportahan ng mga binti ang bigat niya. Tapos slide siya pababa hanggang nakaupo at nagsimulang umiyak. Sa part 31 AM, lumitaw si Bea mula sa ibang kwarto sa hallway. Tinulungan niyang tumayo si Alisa at nawala sila patungo sa elevators. Pinanood ko ang footage na yon ng 17 beses. Bawat panonood ay parang kutsilyo na lalong bumaon sa dibdib ko. Ang fiancé ko ay pumasok sa hotel room kasama ang 4 na estrangherong lalaki sa 2:47 a.m. at lumabas lamang sa 4:17 a.m., 90 minuto. Ano ang nangyari sa 90 minutong yon, hindi na kailangan ng malaking imahinasyon. Nakaupo ako roon sa apartment namin, napapaligiran ng wedding invitations, seating charts, at maingat na organized na vendor contracts ni Alisa. At napagtanto ko na buong buhay ko ay kasinungalingan. Ang babaeng dapat kong pakasalan sa loob ng 2 linggo ay nanloko sa akin sa kanyang bachelorette party. Hindi lang basta nanloko, hindi lang isang lasing na halik o sandaling kahinaan. Gumugol siya ng 1 oras at kalahati sa hotel room kasama ang 4 na lalaki, tapos umuwi, tumingin sa mata ko at sinungaling tungkol sa lahat. Hindi ko agad kinonpronta si Alisa. Kailangan ko ng oras para mag-isip, magproseso, magdesisyon kung ano ang gagawin ko. Noong gabing yon, pag-uwi niya mula sa trabaho, nagpanggap akong normal. Nag-order kami ng Chinese takeout, nanood ng movie, natulog na parang walang nagbago. Pero nagbago na ang lahat. Biyernes umaga, nag-sick leave ako sa trabaho. Pag-alis ni Alisa sa opisina, nagsimulang mangolekta ako ng ebidensya. Gumawa ako ng copies ng USB drive, screenshots ng relevant footage, timestamp lahat. Tapos nagsaliksik ako. Maganda ang security ng Desert Palms Hotel sa Vegas. Tinawagan ko sila diretso, ipinaliwanag na ako ang fiancé ng guest na nanatili roon Hunyo 1 hanggang 3 at kailangan kong mag-file ng report tungkol sa insidente na kinasangkutan niya. Ang security manager, isang babaeng nagngangalang Patricia Valdez, ay sympathetic pero professional. Sir, hindi ko maibibigay ang guest information ng walang tamang authorization o police report. Paano kung meron na akong security footage? Tanong ko. Mapapakumpirma ba ninyo ang authenticity? May pause. Kung may footage ka mula sa property namin,
seryosong issue yan. Pwede mo bang isend sa akin? In-email ko ang file. Tinawagan niya ako ulit pagkatapos ng 30 minuto. Mr. Reyes, authentic itong footage mula sa property namin. Saan mo nakuha ito? May nagpadala sa akin anonymously. Alam mo ba ang identity ng mga tao sa footage? Isa rito ang fiancé ko. Sinusubukan kong malaman kung sino ang mga lalaki. Tahimik si Patricia sandali. Mr. Reyes, honest ako sa'yo. Ang 4 na lalaki sa footage na yan ay parte ng bachelor party group na nasa parehong floor ng bachelorette party ng fiancé mo. Nag-check out sila Sabado umaga. Maibibigay mo ba ang pangalan nila? Hindi nang walang supwena, pero kung plano mong habulin to legally, maipapreserve ko ang records. Nagpasalamat ako at binaba ang tawag. Totoo nga, authentic ang footage. Talagang ginawa ni Alisa ang ipinakita ng video. Susunod, ginawa ko ang isang bagay na siguro lumampas sa hangganan. Na-access ko ang iCloud account ni Alisa. Nag-share kami ng passwords taon na ang nakalipas para sa convenience, hindi namin inakala na magagamit ito. Ngayon, ginamit ko yon para tingnan ang messages niya mula sa Vegas weekend. Ang text ni na Alisa at Bea nagsimula Biyernes umaga. Alisa: Bea, wala akong matandaan pagkatapos ng midnight. Ano ang nangyari? Bea: Girl, wild ka. Pero what happens in Vegas stays in Vegas, diba? Alisa: Bea, seryoso? May ginawa ba akong tanga? Bea: nag-enjoy ka. Yun ang purpose ng bachelorette party. Huwag kang mag-alala. Alisa: Bea, nagising ako at baliktad ang damit ko. Sabihin mo wag mong sinabi na... Bea: Alisa, pakinggan mo ako. Wala nang nangyari na dapat mong ipag-alala. Lasing ka lang, nag-flirt ka sa ilang lalaki. End of story. Hindi kailangang malaman ni Jaden kahit ano nito. Alisa: Pero hindi ko matandaan. Paano kung may nangyari talaga, Bea? Bea: Kung may nangyari man, hindi kasalanan mo kasi lasing ka at hindi ka makapag-consent. Pero seryoso, tigilan mo ang pag-spiral. Magpapakasal ka sa loob ng 3 linggo. Focus ka na roon. Nagkasakit ako sa mga messages. Alam ni Bea na may nangyari at imbes na maging honest, tinulungan pa niyang itago ito kay Alisa. Nagpatuloy ako sa pagbasa. Mamaya noong araw na yon, may messages sa bridesmaids group chat. Bea: Ladies, reminder na Vegas stays in Vegas. Rough night si Alisa at hindi niya kailangan ng kahit sinong mag-bring up ng Biyernes sa kasal. Jessica: Agreed, sealed lips ko. Morgan: Ano ang nangyari sa girl code? Protektahan natin ang isa't isa. Raquel: Sa tingin ko dapat sabihin niya kay Jaden. Deserve niyang malaman. Bea: Raquel, seryoso? Gusto mong sirain ang kasal nila dahil sa isang lasing na gabi? Hindi nga naaalala ni Alisa. Wala dapat ikwento. Raquel: Hindi ganun yan. Bea: Baka dapat hindi ka na sumali sa wedding party. Tahimik na ang usapan pagkatapos noon. Si Raquel, sino man siya, sinubukan gawin ang tama at pinatayag. Isinara ko ang laptop at umupo sa katahimikan. 9 days na lang ang kasal. 9 days hanggang tumayo ako sa harap ng 150 tao at mangako na mamahalin si Alisa habang buhay. 9 days hanggang pakasalan ko ang taong nanloko sa akin at sinungaling tungkol dito araw-araw mula noon. Pwede kong harapin siya, i-demand ang totoo, kanselahin ang kasal publicly, at ipaalam sa lahat ang dahilan. Bahagi ng akin gusto yon. Gusto siyang maramdaman ang hiya at kahihiyan na deserve niya. Pero mas malaki ang bahagi na gusto ng iba. Gusto kong mawala. Hindi dahil duwag, kundi para makuha ang kontrol. Si Alisa ang nagkontrol ng narrative mula ng Vegas. Kinontrol niya ang alam ko, ang pinaniwalaan ko, ang nararamdaman ko. Niloko niya ako sa kasinungalingan at half-truths at tapos na ako sa pagiging manipulated. Kaya nagsimula ako magplano ng exit ko. Sabado umaga, sinabi ko kay Alisa na kailangan kong pumunta sa bahay ng parents ko sa probinsya para kunin ang ilang family heirlooms para sa kasal. Bahagya lang siyang tumingin mula sa laptop kung saan pinapang-finishing niya ang seating chart. Okay babe, ingat sa pag-drive. Nilagyan ko ng lahat ng mahalaga ang truck ko. Damit, documents, laptop, external hard drive na may personal files ko.
Inilipat ko na kanina ang pera mula sa joint account namin patungo sa bagong personal account ko. Hindi lahat, kalahati ko lang. Hindi ako magnanakaw sa kanya. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. Nag-drive ako sa bahay ng parents ko at sinabi sa kanila ang lahat. Umiiyak ang nanay ko. Mukhang gusto ng tatay ko na mag-drive pa uwi sa Maynila at harapin si Alisa mismo. Ano ang plano mo? Tanong ng tatay. Aalis ako, sabi ko. Kasal na sa susunod na Sabado, hindi ako pupunta. Hinawakan ng nanay ko ang kamay ko. Jayden, sigurado ka ba? Baka dapat kausapin mo muna siya. Naisip ko na yon, sabi ko. Pero eto ang punto, kung kakausapin ko si Alisa ngayon, magsisinungaling siya. Iiyak siya, magsosorry, magmamakaawa ng tawad. At bahagi ng akin, baka maniwala. Baka kumbinsihin ko ang sarili ko na nagkakamali ang tao, kaya natin maayos to. Pero hindi ka naniniwala roon? Tanong ng tatay. Hindi, dahil hindi lang tungkol sa ginawa niya sa Vegas. Tungkol sa bawat araw pagkatapos noon na tumingin siya sa mata ko at nagsinungaling. Napinlano niya ang kasal namin habang tinatago ang pinakamalaking pagtataksil sa relasyon namin. Hindi yun pagkakamali, desisyon yon. Naintindihan ng parents ko. Hindi nila gusto, pero naintindihan nila. Ginugol ko ang susunod na linggo sa bahay nila para ayusin ang mga loose ends. Sumulat ako ng sulat kay Alisa na ipinapaliwanag ang lahat ng alam ko, kasama ang screenshots ng security footage at text messages. Inayos ko na ma-deliver ito sa apartment namin Biyernes hapon, isang araw bago ang kasal. Nag-email ako sa groomsmen na hindi ako dadalo sa bachelor party at maiintindihan nila kung bakit. Tinawagan ko ang boss ko at ipinaliwanag na may personal emergency at kailangan ko ng time off. Hindi ko sinabi kahit kanino kung saan ako pupunta. Kahit sa parents ko, hindi alam ang eksaktong plano. Biyernes hapon bandang 3:01 p.m., na-deliver ang sulat kay Alisa via courier. Tapos pinatay ko ang phone ko, sumakay sa truck, at nag-drive patungong Kanluran. Hindi ko alam kung saan pupunta. Wala akong pakialam. Kailangan ko lang ng distansya sa pagitan ko at ng buhay na halos pinakasalan ko. Nagsimula ang mga tawag bandang 4:00 p.m. Alam ko dahil in-forward ko ang missed call notifications sa email ko. Sa 5:00 p.m., may 43 missed calls na. Si Alisa, parents niya, si Bea, parents ko, groomsmen, kahit ang wedding coordinator. Sa 6:00 p.m., may email mula sa tatay ko. Jayden, dumating dito si Alisa hysterical. Sabi niya, puro kasinungalingan ang sulat, may sumisira sa buhay niya. Nagbabanta ang parents niya ng legal action dahil sa defamation. Ano ang gusto mong sabihin ko sa kanila? Sumagot ako, sabihin mo ang totoo. Totoo ang security footage. Totoo ang text messages. At hindi na ako babalik. Dumating ang Sabado, ang araw na dapat ay kasal kami. Sa halip, nakaupo ako sa isang dinner sa labas ng isang lungsod, kumakain ng pancakes at pinapanood ang sunrise sa maduming bintana. Ang phone ko, na binuksan ko na ulit, sumabog sa messages. Nagpadala si Alisa ng 127 texts. Karamihan ay, please call me, kailangan nating mag-usap, maipapaliwanag ko lahat. Ilan ay galit, tinawag akong duwag dahil hindi ko siya hinarap. Nagpadala si Bea ng 3 mahabang messages na sinisisi ako sa pagsira sa buhay ni Alisa dahil sa wala, sinasabing out of context ang footage at overreacting ako. Nag-forward ang parents ko ng balita na nakansela ang kasal. Tumayo si Alisa sa walang laman na venue at umiyak habang sumisigaw ang nanay niya sa kahit kanino na iniwan ko ang anak niya sa altar. Pero ang pinaka-interesting na message ay galing kay Raquel Torres, isa sa bridesmaids na hindi ko pa nakikilala. Jayden, hindi ko alam kung mababasa mo to, pero sinubukan ko na hikayatin si Alisa na sabihin sa iyo ang totoo pagkatapos ng Vegas. Hindi okay ang nangyari ng gabing yon at dapat siyang naging honest kaagad. Sorry na nalaman mo sa ganitong paraan. Deserve mo ang mas mabuti. Sa tingin ko, tama ang desisyon mo. Sumagot ako, salamat sa pagsubok na gawin ang tama. Kailangan ng tapang yon. Sa mga sumunod na linggo, kumalat ang kwento sa social circle namin na parang apoy. May mga tumabi kay Alisa, sinasabing heartless ako
dahil umalis nang hindi siya binigyan ng pagkakataon magpaliwanag. Ang iba, pag nakita ang security footage na isinabi ko sa close friends, naintindihan. Sinubukan ni Alisa tawagan ako araw-araw sa unang buwan. Tapos, naging weekly, tapos monthly. Hindi ko sinagot. Walang masasabi niya na magpapabago sa nangyari. Sa huli, nalaman ko mula sa mutual friends kung ano talagang nangyari ng gabing yon sa Vegas. Lumabas ang kwento pira-piraso habang nagsimulang magsalita nang may guilt ang ibang bridesmaids tungkol sa papel nila sa cover-up. Biyernes gabi, nawala si Alisa sa grupo sa nightclub. Ang 4 na lalaki mula sa bachelor party ay nagsimulang bumili ng inumin para sa kanya, agresibong nag-flirt. Lasing na siya nang anyayahan siya pabalik sa kwarto nila para sa after party. Ayon sa mga saksi, kusang sumama si Alisa. Ano ang nangyari sa kwarto? Walang sigurado dahil hindi naaalala ni Alisa ang karamihan. Pero nagbrag ang mga lalaki sa friends nila pagkatapos tungkol sa lasing na babae mula sa bachelorette party na game sa kahit ano. Natagpuan ni Bea si Alisa sa hallway sa 4:30 a.m., magulo at umiiyak. Imbes na dalhin sa hospital o tawagan ako, tinulungan siya ni Bea maligo, magpalit ng damit, at gumawa ng kwento tungkol sa pagkalasing. Ang alcohol poisoning na nagpadala kay Alisa sa hospital ay nangyari Sabado umaga nang subukan niyang inumin ang alaala ng Biyernes gabi. Hindi planado yon. Pagsubok ni Alisa na i-self-medicate ang guilt at trauma sa mas maraming alak. May mga sasabihin na biktima si Alisa nang gabing yon, masyadong lasing para mag-consent, na assault iyon kaysa cheating. At baka totoo yon. Pero ito ang hindi ko mapatawad, ang pagsisinungaling. Kung tinawagan lang niya ako Sabado umaga at sinabing, "Jaden, may kakilakilabot na nangyari kagabi at kailangan kita." Sasakay ako sa unang flight patungong Vegas. Yayakapin ko siya, susuportahan, tutulungan sa pagdaan nito. Sa halip, pinili niyang itago. Pinili niyang umuwi at magpanggap na okay ang lahat. Pinili niyang hayaan akong magplano ng kasal habang may dalang sekreto na magwawasak sa amin. Ang desisyong yon, higit sa anumang nangyari sa hotel room na yon, ang nagtapos sa relasyon namin. 6 na buwan pagkatapos ng nakanselang kasal, nakatira na ako sa isang lungsod at nagtatrabaho remotely para sa tech startup. Nagsimula ako ng therapy para iproseso ang pagtataksil at muling buuin ang kakayahang magtiwala sa tao. May mga bagong kaibigan ako na walang alam sa nakaraan ko. Isang gabi, may Facebook message mula kay Alisa. Mahaba, detalyado, at sa unang pagkakataon mukhang genuine honest. Inamin niya ang lahat. Ang mga lalaki, ang hotel room, ang mga kasinungalingan. Ipinaliwanag niya na natakot siyang mawala ako, matakot sa husga, matakot aminin dahil kapag sinabi ng malakas ay magiging totoo na. Nagsorry siya sa sakit na idinulot, sa kasal na binayaran ko ng libu-libong piso na hindi natuloy, sa buhay na pinlano namin na sinira niya. Sabi niya, naiintindihan niya kung bakit umalis ako at hindi niya ako sinisisi. Tinapos niya ang message ng, "Sana balang araw mapatawad mo ako. Hindi para sa akin, kundi para sa'yo. Deserve mo ang mas mabuti kaysa sa ibinigay ko sa'yo." Binasa ko ang message na yon ng 3 beses. Tapos isinara ko at hindi na sinagot. May mga taong hindi deserve ng tawad, hindi dahil masama sila, kundi dahil ang pagpapatawad sa kanila ay pagpapanggap na walang halaga ang ginawa nila. Mahalaga ang mga desisyon ni Alisa. Binago nito ang takbo ng buong buhay ko. Sa huli, nagsimula ulit akong makipag-date. Nakilala ko ang isang babaeng nagangangalang Clara na veterinarian at may sariling kwento ng heartbreak at rebuilding. Dahan-dahan namin kinuha ang mga bagay, unti-unting binuo ang tiwala, at 18 buwan pagkatapos, nag-propose kami ulit. Sa pagkakataong ito, walang duda, walang sekreto, walang kasinungalingan na nakatago sa likod ng wedding planning at Pinterest boards. Nagpakasal kami ni Clara sa maliit na ceremony sa backyard ng parents niya na may 20 katao lang. Walang malaking venue, walang elaborate reception, 2 taong nagpili sa isa't isa ng tapat at buo. Tungkol naman kay Alisa, narinig ko mula sa mutual friends na lumipat siya sa ibang lugar at nagtrabaho sa ibang kumpanya.
Mukhang nasa therapy siya at nanatiling single, nagtatrabaho sa sarili. Bahagi ng akin umaasa na makakahanap siya ng kapayapaan. Hindi para sa kanya, kundi dahil ang pagdadala ng ganoong sakit at guilt ay magwawasak sa isang tao sa huli. Pero kadalasan, hindi ko na iniisip siya. Ang araw na nawala ako bago ang kasal namin ay ang araw na pinili ko ang sarili ko kaysa sa taong napatunayan na laging pipiliin ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. At minsan, ang pagpili sa sarili ang pinakamatapang na bagay na magagawa mo. Kung naantig sa iyo ang kwentong ito, gusto kong marinig ang iyong saloobin sa comments sa baba. Nagkaroon ka na ba ng pagtuklas sa pagtataksil na nagbago ng lahat? Paano mo hinandle? I-share ang kwento mo sa community natin. At kung hindi ka pa sumusubscribe, paki-subscribe sa channel at i-hit ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod na video. Salamat sa panonood. At tandaan, deserve mo ang taong pipili ng katapatan kahit na mahirap ang totoo.